Mula Luzon, Visayas at Mindanao, laging una ka sa mga balita at impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa kayo po ay Pisala. Na ang mga unang balita. Maraing ni Defense Secretary Gibo Teodoro ang isang AI-generated video na inilabas ng Chinese state-controlled media na China Daily, kung saan inilalarawan ng mga Pilipino bilang unggoy. Nire-upload ito ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. Ayon kay Teodoro, ipinapakita ng video kung ano talaga ang tingin ng Chinese Communist aparatos sa mga Pilipino. Lumalabas din daw ang kahinaan ng Chinese government na gumagamit ng racism at pagbabanta dahil hindi nito madepensahan ang pag-aangkin sa buong South China Sea sa pamamagitan ng ebidensya at ng batas. Tanong naman ni Tariela, hindi ba nakakagalit na kung sino pang nanggigipit sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea ang siya pang malakas ang loob na ilarawan ng mga Pilipino bilang unggoy at sunod-sunuran umano sa Amerika at Japan. Sabi naman ng Department of Foreign Affairs, dapat tanggalin ng China ang nakakabastos na video at tigilan ang paggawa ng anilay irresponsibleng content. Inihimok din ng DFA ang China na pairalin ng dignidad, respeto at katotohanan sa pampublikong diskurso. Mainit na usapin kung legal ba na iharap bilang ebidensya sa impeachment trial ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni dating BIR Chief Kim Henares na humarap noon sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona, naging issue na ito noon at kinailangan ng pahintulot ng Pangulo. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Paglabag ba sa karapatan ni Vice President Sara Duterte ang pagbubukas ng kanyang tax at bank records gaya ng sinasabi ng depensa o paglalahad lamang ng katotohanan gaya ng sabi ng prosecution? Dahil ako po ay nagsimula magtrabaho. Mainit na rin itong pinagdebatihan sa isa ring impeachment trial noong taong 2012 laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Kinuwestiyon noon kung tama ang kanyang idineklarang yaman, kaya pumirma siya sa waiver para mabuksan ang kanyang mga bank account. Ito po, pirmado ko na po. Pero meron siyang kondisyon. Dapat daw pumirma din ng waiver ang mga mambabatas. Kung hindi sila papayag sa hamong ito, bibigyan ko po ng direktiba ang aking defense panel na i-rest na po ang aking depensa. Total, wala naman silang napatunayang paratang laban sa akin. Nauwi ito sa kanyang biglang pag-alis sa paglilitis. The Chief Justice of the Republic of the Philippines wishes to be excused. Pero Counsel for the defense, will you kindly yes, Your Honor, advise your client to return to the witness stand? I respect him as a Chief Justice, but this court must be respected. Quiet. At ang kanyang tax records na ungkat pa rin noon. Paliwanag din ay Bureau of Internal Revenue o BIR Chief Kim Henares na tumestigo sa trial. Nakasaad sa National Internal Revenue Code of the Philippines na ang mga income tax returns na nakalagak sa Office of the Commissioner ng BIR ay magiging bahagi ng public records at maaring mabuksan sa inspeksyon sa utos ng Pangulo ng Pilipinas. Noong mga panahon na yon, pinayagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pagre-release ng tax records ni Corona. Ako yung sinupina ng Senado na mag-testify at dalhin ho yung mga income tax return ni Justice Corona, the wife, the children, and the son-in-law. Kailangan may isang magte-testify niyan para ma-admit as evidence.
Ngayon, tax records naman ni Vice President Sara Duterte ng kanyang mister at kanila mga negosyo ang gustong maungkat sa kanyang impeachment trial. Bagay na tinutulan ng defense team ng bise dahil labag nila sa batas at labag sa karapatan ng bise sa due process. Let's look at the tax code. Section 270 of which criminalizes disclosure of taxpayers' information. Meron po bang exception sa batas na ito? Meron po, but it is limited. Kasama po bang impeachment? Hindi po. Ayon sa ilang abogado, tulad noon, nasa kamay din ng Pangulo kung magagamit itong ebidensya. So, magsusupina ho siya kay Commissioner ng BIR. Ngayon, ang Commissioner ng BIR, susulatan niya ngayon ang Presidente na meron ho ako natanggap na supina. Pahingi ho ng authority nyo na pwede kong i-release. Kasi kung hindi nyo ako bibigyan ng authorization, hindi ko pwedeng i-release. Gayunman, pinag-iisipan pa ng prosecution kung kailangan pa ba talagang gambalain ang Pangulo. Legal strategy po yan. Hanggat maaari, siyempre ayaw naman natin na guluhin pa ang ating executive. Sabi naman ng Malacanang, wala pang request kay Pangulong Bongbong Marcos para sa isang authorization. Sa ngayon, wala pa rin po. Wala pa rin pong ibinibigay na anumang request. Bukod sa tax records, pinapasabi na rin ng prosecution ang bank records at reports ng Anti-Money Laundering Council na mga confidential din. Hindi po tayo takot sa dokumento. Ang gusto lang po natin yung naayon sa batas. Wala po tayong kinakatakot sa mga dokumento. It's really that, when we're trying to obtain evidence, procure evidence, it always has to be within the limits of the Constitution, the laws, and the rules. Sa Lunes ito, inaasang dedesisyonan ng senator judges. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, sakaling magbotohan ang mga senator judges kung ipapasabi na ang financial records ng bise, simple majority lang na mga dumalo ang kailangan. 21 senador ang nakadadalo sa trial ngayon, kaya 11 boto ang kailangan. Sinusundan kasi ng korte yung previous rin na nangyari sa Corona trial. Nag-issue ng subpoena ang korte kay Commissioner Kim Henares. I'm sure itong fact na to will be brought up as well by the senator judges or the parties pagdating sa Lunes. Kung ipasabi na nga ng impeachment court ang financial records ni Duterte, maaari bang dumulog ang bise sa Supreme Court para pigilan ito? Karapatan po nila yan. Everybody has a right to question. It is the part of due process. They can, of course, question. We cannot predict how the Supreme Court decides. May nagsasabi na hindi pwede dahil sole power to try and decide on all matters about impeachment ang Senate as impeachment court. Meron naman school of thought na nagsasabi na parang pwede kapag maipakita na mayroong grave abuse of discretion. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Inabandona umano ng kanilang mga magulang ang tatlong magkakapatid edad 8, 6 at 8 buwan sa kanilang bahay sa Pililla, Rizal. 2 araw na rin daw po silang walang makain, ayon sa isa sa mga bata. At may unang balita live si Bam Alegre. Bam! Ivan, good morning. Na-rescue na nga ng barangay Bagong Bayan dito sa Pililla, Rizal. Ito nag-viral na 3 magkakapatid na inabandona umano ng mga magulang sa kanilang inuupahang bahay. Ayon sa mga otoridad ay 2 araw nang iniwan ang mga bata. Sa timbre ng mga kapitbahay na nag-post online na ipagbigay alam na sa barangay ang lagay ng 3 magkakapatid. Babae na edad 8 years old, lalaking 6 years old na may kapansanan at sanggol na 8 months old. Pansamantala silang nasa barangay sa pangangalaga ng municipal social workers. Nakausap na natin yung babaeng anak at aniya, tulog daw silang lahat nang umalis ang kanilang nanay at tatay. Dito sa barangay na sila nag-reunite ng kuya niya na 14 years old na nakabukod at lumayas noon dahil di umano'y binubugbog daw ng ama ayon sa babaeng 8 years old. Sa loob ng 2 araw, wala raw silang makain. Buti raw at nagmamagandang loob ang kanilang mga kapitbahay. Ayon sa investigation so far, wala pang idea talaga kung nasaan yung mga magulang pero
isa sa mga tinitignan lead, baka daw nasa Pasig. So pakinggan natin yung pahayag ng isa sa mga nag-rescue dito sa mga bata. Ay, isa ang pagka-ano po talaga sa amin yan, sir, yung sabi nga inabandon na nga raw po ng magulang. Kami naman pong mga BPSO, pag ganyan pong kailangan ng tulong, kami po hindi po tumpik-tumpik. Ang kuwan po namin, purpose po sa aming trabaho ay makatulong po kami sa aming mga kapwa. So Ivan, 2 araw ding di nakapasok yung babaeng 8 years old. Nakausap natin, matalino siya Ivan. Ano? At ngayon ay makakapasok na siya, nagbabay na tayo sa kanya at hatid sundo siya ng mga barangay tanod. At may iba pa raw silang mga kapatid. May isa silang kapatid daw na namatay dahil sa kagat ng aso. May isa silang ate na pinakupkop sa tiyahin sa La Union. At meron din silang isang kapatid na babae na pinakupkop sa isang kamag-anak abroad. So hanggang ngayon daw ay pinapahanap na ng lokal na pamahalaan ang mga magulang. Ito unang balita mula rito sa Pililla, Rizal. Bam Alegre, GMA News. Dahil sa high tide, halos 1 linggo ng baha ang ilang lugar sa Dagupan, Pangasinan. Ayon sa Public Alert Response and Monitoring Center doon, posibleng magtagal pa yan hanggang sa Oktubre. May unang balita live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine, magandang umaga. Good morning, Maris. Perwisyo ng dulot sa mga residente ng madalas na pagbaha-bunsod ng high tide sa ilang lugar dito nga sa Dagupan City. Mag-iisang linggo nang nararanasan ang baha sa Purok 5, Barangay Herrero Perez, Dagupan City dahil sa high tide. Malapit sa Pantal River ang ilang kabahayan sa lugar. May creek din sa barangay kaya mabilis ang pagtaas ng tubig. Karaniwang nararanasan ng high tide bandang alas 10 ng umaga at humuhupa agsapit ng alas 3 ng hapon. High tide talaga araw-araw dito. Lagi na lang nababas ang paa namin. Tapos pagka wala na naman, tapos bigla na naman lumaki, ganon. Halos nasisira na yung mga bahay sa kalakyan ng tubig dito. Sa tide forecast ng Public Alert Response and Monitoring Center o PARMC, inaasang aabutin pa ng ilang buwan ng high tide sa syudad. Since pumasok ang buwan ng June, nasa panahon na tayo ng high tide. Siguro mag-e-end to by later of October. Kabilang sa mga minomonitor ng PARMC na naapektuhan ng high tide ang mga island barangay. Ganon din ang mga barangay na malapit sa Pantal River. Nakikita ko is Barangay Pantal. Siyempre siya yung nasa mismong nasa river. Yung ating island barangays na 5. Yung Barangay 1, Barangay 2 and 3. At saka part ng parang Pugo Chico. Kahapon ay nasa halos 1 metro ang tide level sa Dagupan City. Maris, ngayong araw inaasang aabot sa halos 1 metro ang high tide sa lungsod ng Dagupan. Samantala, tuloy-tuloy ang ginagawang inspeksyon o pag-iikot ng lokal na pamahalaan sa mga barangay na karaniwang binabaha-bunsod ng high tide para mamonitor ang sitwasyon ng mga residente. Maris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV.